Hi, welcome to my live stream. Okay. Ayan, maraming pong salamat sa pag-join nyo. At kung kayo po ay nasa sa probinsya din, kayo ba ay agree sa provincial rate? Kasi yung nakikita ko sa ibang mga creators na parang yung mga comments, pinagtatanggol ng mga nasa Metro Manila yung provincial rate. Ayaw nila na maging pantay ang sahod ng mga nasa sa probinsya sa Metro Manila. Hindi ko maintindihan yun. Kasi bakit nila kailangan, unless na businessman sila or businesswoman sila, mauunawaan ko yun. Kasi sa perspective ng mga negosyante, ayaw talaga nilang mangyari yun. Kasi lalo't mga negosyante sila sa probinsya, ayaw nilang mangyari yun kasi syempre magbabayad sila na mas malaking pasweldo sa mga empleyado nila. Pero ang hindi ko maintindihan, yung kalimitan na nagtatanggol sa provincial rate ay mga nagtatrabaho din sa Metro Manila daw at sinasabi pa nila na kami nga ayaw din namin dito sa Metro Manila eh. Eh yun pala, ayaw nyo sa Metro Manila, hindi nyo ba naiintindihan yung provincial rate? Kasi kung naiintindihan nyo, kung naunawaan nyo kung anong provincial rate, ibig sabihin nun, let's say for example, 600 yung rate sa Manila. For example lang to kasi syempre iba-iba pa rin naman kada area, kada lugar, iba-iba pa rin. Tsaka depende pa rin yun minsan sa employer. Minsan kasi minimum yung pasahod ng iba, yung iba mas mataas sa minimum yung binibigay nilang pasahod. Okay, so let's say for example, 600 to 650 per day yung sahod na nasa Metro Manila. Ngayon, hindi naman yun pabababain kapag sinabing pantay yung Metro Manila at saka probinsya. Ang gagawin, patataasin yung sweldo ng mga nasa sa probinsya. So, maaapektuhan ba yung mga nasa Metro Manila? Hindi. So, kaya hindi ko maunawaan kung bakit yung mga nasa sa Metro Manila nagagalit sila kapag may mga nagsasabing tanggalin na lang yung provincial rate. Just to clarify po, dun sa mga nasa sa Metro Manila, yung mga tao na nagsasabi na tanggalin na yung provincial rate, hindi namin gusto na bumaba ang sweldo nyo. Ang gusto namin, pantayin ang provincial rate sa Metro Manila na ibig sabihin nun, tatanggalin na talaga yung provincial rate. Gagawing pantay. Let's say for example nga, 600 sa Manila, 600 na rin sa probinsya. So, ano mawawala sa mga nasa Metro Manila? Makakatulong pa nga yun sa inyo. Bakit? Pwede na kayong umuwi ng probinsya at dito na lang din kayo magtrabaho. Hindi na kayo luluwas para magkamero ng mas malaking income. So, parang ang mangyayari niyan is pabor pa yun sa inyo. Bakit? Kasi, kung nasa sa Metro Manila kayo, di ba, doon kayo nag-work, di ba kita nyo naman kung gaano katindi ang traffic doon. Sasakay ka lang ng tren, pipila ka pa ng pagkahaba-haba. Pero just imagine kung mawawala ang provincial rate, mababawasan ng tao sa Metro Manila, mag-uuwi na yung mga yan sa probinsya. Total, sinasabi rin naman ng marami dyan na kasi dumami kasi yung mga tao sa Metro Manila, kaya ang dami-dami ng basura, hindi na makontrol yung mga nagtatapon ng basura, ang dugyot-dugyot na, hindi na rin makontrol yung mga taong dumarating dito para maghanap ng ikabubuhay, kaya yung iba nagiging snatcher, hold-upper, ganyan, lahat na nandiyan sa Metro Manila. Bakit? Eh kasi dyan matataas ang sweldo. Oh, pero just imagine kung pare-pares ang sweldo nating lahat dito sa probinsya at saka sa Metro Manila, sa tingin nyo magsisiksikat pa kayo dyang lahat? Hindi na. At sa tingin nyo dadami pang snatcher at saka hold-upper? Hindi na. Kasi lalaki na rin ang sweldo nila pag nagtrabaho sila ng legal na paraan. Tika, hindi na sila magiging snatcher kasi sa totoo lang, hindi naman dati uso yung mga ganyan nung unang panahon. Panahon ng mga 90s, hindi pa masyadong uso yan, yung mga 80s, hindi pa masyadong uso yung mga ganyan. Nauso lang yan, nung nagsimula maghirap na ang Pilipino. Kasi syempre, tumaas ang presyo ng bilihin, tapos biglang hindi naman makahanap agad ng trabaho yung mga tao.
Tapos, hindi ko sa binibigyan ng, hindi ko niro-romanticize yung pagnanakaw. Mali yun. All I'm saying is, hindi talaga uso yung mga magnanakaw dati, nung panahon ni Marcos. At ako ay 41 years old na. Nung bata ako, kahit dito sa amin sa probinsya, iniiwang nakabukas yung pintuan kahit walang tao. Sa mga tindahan, iniiwang walang tao minsan na nagbabantay. Walang kumukuha. Hindi uso ang magnanakaw nun. Walang namamasok basta-basta ng bahay na may bahay. Hindi uso yun. Hindi uso yun nun dati. Nung bata ako kahit magpakalat-kalat kami, maglaro-laro kami sa kung saan-saan, walang problema. Pero ngayon, ang dami-dami na rin batang nawawala. Nabalitaan nyo ba yun? Ang dami ng batang nawawala. Diba? Tsaka yun pa nga, lumaganap yung droga. Isa rin yun siguro sa mga dahilan kaya nagkakadahirap-hirap na rin tayo Kasi yung mga bisyo, diba? Pero mabalik tayo sa provincial rate. Kaya hindi ko maintindihan yung mga taga Metro Manila na pinagtatagalang provincial rate. Ano bang gusto nyo? Mas mataas lang yung sweldo nyo kaysa sa mga nasa probinsya para social ang dating nyo. Hindi ako sa nagkukana, kaya lang hindi ko talaga maintindihan. Bakit nakikita ko doon sa mga comment section, sa mga ibang mga nagti-TikTok dito. Bakit ang dami-dami nila nagagalit? Sabi pa parehas lang naman, yung ano lang naman, yung ganito, ganyan. Parehas nga yung ibang bilihin, pero kami dito nangungupahan kami. Ang laki-laki, ang taas-taas ng mga binabayad namin sa apartment. Yun pala. Hindi niyo ba gustong umuwi sa probinsya para hindi na kayo mangupahan sa sobrang mahal na apartment? O, di ba? Kung pantay na lang yung sahod ng probinsya at ng Metro Manila, hindi niyo na kailangan yun. Kung may bahay kayo sa probinsya na lang kayo magbabahay. Di ba? Doon na lang kayo titigil, doon na lang kayo titira. Kasi, mataas ang sweldo. Ba't ka pa pupunta sa Metro Manila? Di ba? Hindi mo na kailangan lumuwas ng Metro Manila para doon ka magtrabaho kung patay-patay naman ang sweldo. Kasi ako, nagtrabaho ako sa Batangas City. Pero actually, doon sa Batangas City is, even though Batangas City yung company, dito ako, nag-work from home ako. Yan, okay, kahit papano, menos sana ang gastos, diba? Kaso, ang basic pay ko, 12,000 lang sa last kong company. BPO yon ha? BPO. 12,000 lang ang basic pay. Lumalaki lang yung sweldo ko nung nakaraan dahil sa mga overtime na halos hindi na ako matulog. Overtime, tapos yung iba ko pang mga, like, for example, pinasukan ko yung holiday. Siyempre, double pay. Yung mga holiday na double pay na yun, pinapasukan ko lahat yan. So, yun na nga, di ba? Para lang siya maging 18,000 monthly. Halos hindi na ako natutulog. Tapos, babayaran ko yung kuryente ko, babayaran ko yung internet, which is malaki din yung internet. Nasa 1,500 din ang internet. Yung kuryente nung nakaraan, nung ako ay nag-apartment pa, hindi pa ako dito nakatira sa tita ko, ang kuryente ko is napalo yun ng mga 1,000. Tapos ang tubig ko pa. Ano nang matira sa sweldo ko? Diba? Nag-apartment ako 4,000 kasi kasama ko yung mga pet ko na mga pet ko. Yun lang yung lugar pa na tumatanggap ng pets. Kalimitan ng lugar dito ng mga apartment, hindi sila natanggap ng pets. So, yung medyo 4,000 yung upa, yun yung inano ko, yun yung tinanggap ko, yun yung inaccept ko na lang, na sabi ko sa sarili ko, hayaan mo na, kahit 4,000, doon na lang mapunta halos ang sweldo ko, mahalaga kasama ko yung mga pet ko, diba? Siyempre, kung yung may mga pets dyan, maunawaan nyo yun, na hindi nyo gugustuhin iwan kung saan-saan lang yung pets nyo, or ipamigay na lang, kasi pet nyo yun mahal nyo yun, diga? So, napilitan ako mag-rent, 4,000 monthly. Tapos, yung kuryente ko, 1,000. Tapos, yung tubig ko, almost 1,000 din. Diba? Yung internet ko, 1,500. So, ano ba? Matira sa pagkain. Tapos, ang mahal na ng bilihin. At nag-apartment ako. So, saan ako magtatanim? Kagaya ng sinasabi ng iba, kung hindi lang kayo tamad, pwede kayo magtanim. Paano ko magtatanim? Hindi mo naman sariling bahay yun. Apartment yun. Diba? Hindi naman porket nasa probinsya, may sarili kang lupain. Diba? Tapos, naranasan ko rin mag-work sa Lipa City, Batangas. Siyempre, apartment din yon. Ang apartment naman tinitira ko, isang maliit lang na room. Nung time na yon, buhay pa yung magulang ko. So, nasa sa kanila yung mga pets ko.
Okay, may nag-aalaga kasi buhay pa magulang ko noon eh. That's before the pandemic. Sa pandemic kasi noon nawala yung magulang ko. Pareho silang kinuha nung pandemic. Ngayon, nung nasa Sali pa ako, syempre buhay pa sila, doon yung mga pets ko, gaya nga nasabi ko. Nagre-rent ako noon, sa BPO company din ako nag-work. So, syempre, wala akong mapapagtaniman kasi maliit na ano lang yun, maliit na room lang yun. Ang rent ko is 3,000. May isa lang siya maliit na balcony, maliit na CR, pagpasok mo, toilet na, tapos shower, tapos pagpasok mo ng pinto, isang double deck lang siya. Tapos nun may ano lang din siya, may lababo. Yun na. As in, pagpasok mo lahat nandun na. Naabot ng lahat ng tanong mo. Hindi siya talaga yung malaki na apartment. Parang konting hakbang mo, ganito, konting hakbang mo, ganyan. Isa, dalawang hakbang mo, yun na. Pagpasok mo, as in, yun na, higaan na. Wala siyang sala, wala siyang room. Diretso lang siya na makitid na ano, na apartment. At 3,000 ang bayad ko doon, monthly. Tapos, syempre, may kuryente, ganyan, may tubig. I think libre naman pala din ang ang kuryente ko nung time na yun. Kasi wala man akong appliances noon. Wala akong appliances. Tapos, syempre, nabiyahe din ako. Nag-jeep ako. Tapos, pag malilate na, nagta-tricycle ako. At alam nyo ba kung magkano ang tricycle? 100 pesos ang tricycle. Kasi yon ay 20 minutes away dun sa work ko. Kaso, kapag traffic, 1 hour siya talaga. Naaabot siya ng 1 hour bago ako makauwi. Medyo malayo kasi siya sa SM. Sa SM ako dati nag-work sa Lipa City. Dun sa, basta, malapit sa SM. Hindi ko nasasabihin yung name ng company, pero BPO din. Paiksi natin yung story. Ang sweldo ko lang doon, ang pagkakaalam ko bago ako nag-start, nasa 14,000 dapat. Pero, ang lumalabas, parang 10,000 lang pala yung basic pay. Lalaki lang pala siya ng 14,000 to 16,000, depende kung may night differential, overtime, holiday, ganyan. Kasi nga, provincial rate. Provincial rate siya. So, sa dami ng expenses, tapos, pag malilate ka na, syempre, mag-tricycle ka, 100 pesos. 'Di ba? Sa dami ng expenses, ano pang matira doon? 'Di ba? So, ang mangyayari, maglo-loan ka lang ng maglo-loan, mababaon ka talaga sa utang. Yun ang sa totoo lang yun. Kaya hindi ka naman po pwedeng pumasok ka ng opisina na ang suot mo ay sako, 'di ba? Syempre, kailangan mo maging presentable. Kasi sa aminin man natin o hindi, toxic Filipino culture. Kapag yun ang suot mo, tapos kapag ka medyo hindi ka nag-aayos, hindi ka talaga i-respect. Yun ang totoo lang. Ano ka talaga, hindi okay ang magiging pakitungo ng mga tao sa'yo kapag ka hindi ka okay, hindi ka presentable sa office. 'Di ba? So, ayun, just to make the long story short, ganun ang naging sweldo ko doon sa Lipa City, Batangas. At city yon. Even though provincial rate, city pa din yun. Okay? Walang way para magtanim. Kalimitan ang kain ko nun sa karinderya kasi nung time na yun wala pa akong gasol. Hindi kakasya doon eh. Sobrang liit nung room. Hindi kakasya ang gasol talaga. Walang paglalagyan. Halos sikip pa yung lagayin ko ng mga plato, ganyan. Wala. At 2 years ako nag-work doon. 2 years ako. So, ano nangyari? Puros kain ako sa karinderya. Magkano ang isang kanin? 15. Tapos magkano isang ulam? Kalimitan 50. O, 'di ba? Mura pa 'yon kasi sa Lipa medyo mas mura pa 'yon eh. Doon nakakabili ka pa ng mga ng mga baka kasi doon mura ang baka doon. Which is okay. Tsaka nung time na yun, mas mura pa talagang bilihin compare ngayon. After the pandemic kasi, medyo nagmahal talaga lahat ng bilihin. Tapos, noong sumunod naman sa Dasmariñas, Cavite naman ako, BPO company din. Malaki-laki naman yung sweldo ko doon, 18,000 yung basic pay. Pero yung yung aking apartment, 4,000 din. 4,000. Mas mababa doon sa Lipa. Pero doon sa Dasmariñas, Cavite, 4,000. Tapos, ako pa rin ang nagbabayad ng kuryente at saka ng tubig. So, na lang din mangyari. 1 year lang ako doon. So,
doon, nung panahon na yon, medyo okay pa kasi nung time na yun, buhay pa yung parents ko. Yung pets ko, hindi ko pa sila kasama. Which is, gustong gusto ko ngayon nakasama ko yung pets ko. Pero ang nakakalungkot kasi, nung panahon na yon, nung pandemic, kami ay para na ring frontliners kasi usually ng mga accounts namin na hawak sa BPO industry ay mga pang frontliner. Kaya kami ay pwede kami mag-work kahit lockdown. Kahit lockdown, nag-promise pa nga sila sa amin dun sa isa kong company nung kakaumpisa ng pandemic. Ang promise sa akin, double pay. Pag pumasok kayo ngayong lockdown, double pay. O di syempre, pasukan kaming lahat. Kahit mag-tricycle ako minsan na 100 kasi double pay 'di ba? Bakit ka hindi papasok ay double pay? 'Di ba? Kailangan ko ng pera kasi nga pandemic. Tapos alam niyo na receive kong sweldo 3,500. O 'di ba? Saan ka pa? Sinabi nilang double pay. So ang ine-expect ko mga nasa 20,000. Dahil pumasok ako ng husto noon, 'di ba? Ine-expect ko ganun sa loob ng isang buwan. Sinweldo ko 3,500. Dahil, ang sabi nila, kesyo tax daw. Grabe, ang laki ng tax. Ano yung 50% ang tax? Ayun, kesyo ganito, kesyo ganyan. Ang dami nilang dahil sa totoo lang, dapat nagpadoli na ako noon Pero hindi na ako nagpadoli dahil first BPO company ko yung sa Lipa City. Parang tumanaw din ako ng utang na loob, pero may grounds ako para magpadoli. Dahil talagang pinasukan ko lahat yung lockdown na yon. Tapos, ang nangyari pa, binigyan ako ng attendance points. Nakatanggap kasi ako ng email na mag-quarantine ako. So, nag-quarantine ako ng 2 weeks. Iba yun nung sumunod na buwan yon. After akong makareceive ng 3,500, bigla naman ako nakareceive ng email. Sabi doon sa email, mag-quarantine ka for 15 days. So, nag-quarantine ako. Nagulat ako, may attendance points ako. Yun ay, ano din yun, pwede rin siyang ipadoli sila, yung company na yon sa ganong klase ng ginawa nila sa akin. Hindi ko na lang din nga ginawa dahil nga utang na loob, 'di ba? Parang ganon. First BPO company ko kasi. At saka nakakalungkot kasi kung siguro hindi ganon kaliit yung sweldo sa probinsya, baka kahit papaano may pera-pera ako nung pandemic. Pero wala rin ako natanggap na kahit na nagka-COVID ako, kahit na napilitan ako mag-quarantine. Parang nadaya pa ako sa sweldo ng ilang beses. Hindi lang isang beses yun Pero at hindi lang din ako. May mga nagpa-dolly talaga nung time namin. Dahil halos lahat kami, meron kaming reklamo sa mga naging sahod namin, sa mga naging ginawa sa amin. Kasi may mga after nga din na papasukin tapos hindi nakapasok, binigyan nila ng attendance points kahit mga support. Yung kahit mga matataas na posisyon. Tapos hindi nila pinapasweldo. Ganun na nangyari sa amin last pandemic. Kahit sumabog na yung taal, pumapasok kami. Kahit may pandemic kami ay napasok. Kahit may bagyo, napasok kami sa work. Tapos yung trabaho namin, same din lang ng mga nasa sa Metro Manila. Wala ngang bulkang taal sa Metro Manila Alam niyo ba nagko-calls kami noon? Nagko-calls kami, tapos nagko-calls kami, lumilindol kasi nga sumasabog na yung bulkang taal. 'Di ba? Tapos may provincial rate. 'Di ba? Parang napaka-unfair lang kasi same din lang ang sweldo. Same din lang yung trabaho pero ang sweldo ay hindi parehas. Hindi tama naman yun for me. 'Di ba? So, eto, hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at iwan lang po kayo ng message, iwan lang kayo ng comment kung ano yung mga tingin nyo ay tama or hindi tama sa mga sinabi ko ngayong araw na to. Maraming po salamat and thank you for being here. Kailang end ko na yung live.